4% ng population nila nasa agriculture. Pero kung titingnan mo yung economic contribution ng agriculture, pareho, 7 to 9% ang economic contribution ng agriculture sa kanila. Sa atin, ganun din, 7 to 9% naglalaro. So, lumalabas mas productive sila. Exactly. So, anong nangyayari? 2 milyon na tao, katumbas ng ginagawa ng 10 to 12 milyon na tao sa Pilipinas. Kasi Malaysia is known to be the Spice Island. Okay. Yung Malacca na tina-target sana ni Magellan ay nasa Malacca. Naligaw lang siya sa Pilipinas. So, even part ng culture kasi ng Malaysia yung spices. Do you have nutmeg in the Philippines? Yes. The one in the bottle. Yun lang ang alam kong nutmeg. Seryoso po ako nung sinagot ko yun. Sabi niya, no, I mean the trees. Do you have trees? Sabi ko, no, I don't think so. Ano yung pinakasikat? Musang King. Musang King talaga. Okay. Musang King sila. Si Blackthorn, tapos si Musang Blackthorn. King. Pero yung local varieties nila, yun nga yung nagustuhan ko. Sir, meron silang Gusto ko mahigit yun. 500 daw na varieties. Na varieties. From their research. We have one tree here from the Philippines. Yeah. And we're very happy to show it to you because it's fruiting right now. Hindi po rin namin sasabihin anong prutas. Nakaka-proud. Mangga, balimbing. Hula talaga. Parang mabolo. Mga hula talaga si sir. Curious lang ako doon sa guava farm. Paano yung cultural management nila? Pinapalaki nila or Hindi, sir. yung paganyan? Mahahaba Parang kagaya ng Taiwan. Lahat kaya mong pitasin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Alright, so Sunday po ulit at another podcast episode. This time, pag-uusapan natin ang Malaysia. So ano ba ang matututunan natin? Anong mga experiences na pwede nating matutunan sa agriculture, tourism, and other aspect. At ngayon, kasama natin ang mga kaibigan na natin na taga-Inspired Learning Tours. Of course, si Ma'am Cel Ocampo, Ma'am, and si Ma'am Beth Erlano. Hello po sa mga Hello. subscribers ng Agribusiness. Ayan. So, hindi po first time silang mag-guest dito sa Agribusiness. Ma'am Beth, ayan, yung ating unang podcast ay blockbuster. Sa Talagang dami ng na-okay. inulan ng magagandang comments. Salamat po sa mga nag-comment ng magaganda. Ayan. Pati na rin At dun sa... sa mga malalim na comments. Okay. At syempre, Ma'am Cel, di ba, nagkaroon na rin tayo ng mga episodes. Yan, yung mga, may mga iba-ibang tours natin, no, sa Inspired Learning Tours. Nanggaling kayo sa Malaysia, pumunta kayo doon sa Malaysia. Of course, dahil in preparation doon sa tour, no, may tour na gagawin ang Inspired Learning Tour sa Malaysia. So, doon sa visit nyo doon, kumusta? Sabihin ko muna na natutuwa kami for this opportunity kasi ngayon lang kami ni Beth nagsabay. Magsama. Yes, yes. Dito Oo sa nga, podcast. oo nga. Oo. Kasi dati parating ako for the tours at yung Blockbuster podcast ni Beth. So, nung a few months ago po, nagpunta kami sa Malaysia para in preparation for the next tour dahil kailangan makita namin anong pwede namin i-offer ulit sa ating mga farm owners. At na-realize namin na ang dami po pala nating pwedeng matutunan sa Malaysia dahil marami pong similarities sa Pilipinas at Malaysia. And Beth, ano yung napansin mo na similarities natin? sa matagal na kasi nating matagal na naming
tinitignan din yung Malaysia kasi similar yung ating crops. Since early history, nagkaiba-iba na nga lang nitong mga bagong itong mga nakaraan, itong 90s. Pero since katulad din natin yung Malaysia na nandun din yung may colonization history din sila, katulad natin, sa atin, Spanish, sa kanila, yung British naman. Napaka-interesting ng Malaysia kasi, yun nga, marami tayong similarities. Pero sa climate din, ganun din. Pero, nandun din ulit yung pagtatanong natin, anong nangyari? Asa na tayo ngayon? Asa na rin yung Malaysia? Ang Philippines tsaka Malaysia, sa land area, halos pareho yan. Parehas. Ang arable land dyan, mas malaki ang Pilipinas Okay. ng konti. Ang arable land is lumalabas lang na 7 million. Sa atin, 10 to 12 million. Sa kanila, 7 to 9 million. So, ang difference, mga 5 million hectares. Hectares po, hectares. Ang workforce ng Malaysia sa agriculture, 1 to 2 million people. 1.8 something sa huli. Sa atin, ang workforce natin sa agriculture, nasa 10 to 12 million. Wow, layo. Pero ang population kasi ng Malaysia, sir, 36 million lang. Sa atin, 115 million. So, lumalabas, 22% ng population natin nasa agriculture. 4% ng population nila nasa agriculture. Pero kung titingnan mo yung economic contribution ng agriculture, pareho, 7 to 9% ang economic contribution ng agriculture sa kanila. Sa atin, ganun din, 7 to 9% naglalaro. So, lumalabas mas productive sila. Exactly. So, anong nangyayari? 2 milyon na tao, katumbas ng ginagawa ng 10 to 12 milyon na tao sa Pilipinas. Paano, alam niyo, sir, yung ILT tours. Ito yung goal namin. Tingnan natin ano nangyayari sa labas ng bansa. At tingnan natin kung ba't ganon. Mag-start tayo ng magtanong, ba't ganon? Bakit hindi ganon? Doon Sabay malalim na buntong hininga. Sabay malalim na. Alam mo yung misplaced na ugali natin ng pagkakritiko, doon natin ilagay sa tama. Okay. With a positive. Outlook na ano ba yung Pwede nating nating magawa. matutunan? Ano yung ginagawa nila na pwede rin naman pala nating gawin Yes. dito. May mga crops kami doon na nakita, sir, na bakit sa Kaya inyo pwede? Mm. Bakit sa Pilipinas wala? Kasi Malaysia is known to be the Spice Island. Okay. Yung Malacca na tina-target sana ni Magellan ay nasa Malacca. Naligaw lang siya sa Pilipinas. So, even part ng culture kasi ng Malaysia yung spices. Even their food is really full of spices talaga. So, meron po kaming na-discover doon na isang farm na talagang naka-center. Ang focus niya ay spices. No, meron din kami talaga nakita na farm na ano siya, sir, collector siya ng tropical fruits. Doon sa farm na yon, nakita namin na meron siyang nutmeg. Tapos nagulat kami na ano pala siya, talagang tropical fruit pala, tropical tree. Tree ang nutmeg. Ang nutmeg. So, doon po sa Malaysia, merong orchard na pupuntahan tayo na yun lang ang tanim niya. Nutmeg lang. So, sa Pilipinas po, ako po familiar lang ako sa nutmeg dahil ginagamit ko siya as spice sa pagluluto. Sabi ko nga nung tinanong, do you have, sabi sa amin nung nagtutour kami ni Beth doon, do you have nutmeg in the Philippines? Yes. The one in the bottle. Yun lang ang alam kong nutmeg. Seryoso po ako nung sinagot ko yun. Sabi niya, no, I mean the trees. Do you have trees? Sabi ko, no, I don't think so. So sabi niya, pinakita niya sa amin yung nutmeg. They grow, these are tropical trees. Malalaki na trees? Hindi po, para po siyang chico. Okay. Maliit lang siya, para siyang bush.
So, ganun lang siya kalaki. Ang ganda nga niya kahit gawin siyang part ng landscape, pwede Yes. siyang gawin. So, doon sa napuntahan namin na orchard, na yun lang ang tanim nila talaga, sir. Na-discover namin na, 1, pwede mo pala siyang itanim sa Pilipinas. 2, ang dami niya palang products. Ang alam lang Byproducts. natin na ay yung spice na nilalagay natin sa pagkain. Yung mga byproducts niya, sir, ginagamit yung the entire fruit. Kasi yung parang vein na red vein sa loob, yun ang talagang ginagawang spice. Pero yung pinakabalat niya, yung May seed shell ba niya, siya? Ganyan? May shell po Okay. siya. Lahat po ng parts na yun ay ginagamit nila as herbal medicine. So, pag pumunta po tayo doon sa farm na included sa tour, makikita nyo yung napakarami nilang products from nutmeg. Parang traditionally, kasama po ito sa Chinese culture, na ang dami nilang pinaggagamitan, parang bilib na bilib nga sila yung for migraine, yun ang ginagamit Therapeutic. nila. Ito Oh, sa talaga. Tapos, di ba, Beth, ang dali lang i-process? basic processing. Like, paano pa? Extraction ng oil, drying, Sun drying. Yun lang, ganun lang kasimple. Iwanan dyan yung mga shells at ano. Basic processing. Alam mo, sir, yung nutmeg, napakamahal. Diba? Konting nutmeg lang sa baking. Mahal na kagad yun. Sinasabi ni Sel na. Nakabote. Nakabote. Mahal yun. So, ang nutmeg is pang baking talaga? Yung iba, sa ibang cooking, Sa mga sa dishes French po. baking, Aha. sa French cooking, ang daming kasama ng nutmeg. Ang lakas niyang makapagpalasa. Hindi natin alam na very, mataas ang value High value siya. ng nutmeg. Tapos, hindi naman, malaki yung farm niya, pero yung sa kakaunting trees, pwede na talagang marami ka ng sigurong ma-return of So, pag nagbunga yung isang tree, gaano kadami yung fruits marami, niya? no? Marami, sir. Hindi lang namin natanong kung gaano karami Correct, yung per harvest kilo. nila in terms of numbers pagka nag-harvest sila. Pero, marami siya. Humihitik yung isang Humihitik puno sa kanila. ng bunga sa isang Kasi nung pinuntahan namin dun sa isang farm, parati siyang may bunga eh. Hindi siya yung seasonal lang na... So parang all year round. Turo-turetso siya namumunga. Diretso sila. So, kaya pagka if you visit that farm, nadi-demonstrate nila palagi yung nutmeg. Ang nakakatawa pa nga nito, since ang laking discovery para sa amin yun ni Beth, na bakit tayo walang tanim na ganito. Napa-research po ako. Sabi ko, so, kung tropical fruit pala ang nutmeg sa Pilipinas, meron ba tayong nutmeg? So, nung nag-research po ako, meron akong nabasa na news item na meron pala tayong specific variety ng nutmeg sa Pilipinas. So, ang mga news item lang na nakita ko, parang, so, ang next question kasi sa isip ko, nasan na to? Nasan tong variety na to? Okay, I would okay. like to see that. Pero wala akong nabasa na nagfa-farm ng... So parang lang, tanim-tanim lang na one puno, Bunga pa parang rin, no? santol or ganun lang, Wala po chico. ako talagang idea. Ang nabasa ko lang, sir, parang mayroong isang event, ang DNR. Okay. Tapos yung seedling, parang ginagawa nilang pang-raffle or gift sa event na gano'n. That's the only news that I read about the Philippine nutmeg. Kaya parang, nasa na tong mga nutmeg na to? Pero if you're looking at it on the positive side, ang laki pala ng potential. Potential. So, napaka sa atin bago. Kung may mga subscribers kayo na meron pala silang nutmeg. Nutmeg. Baka hindi nila pwedeng alam. i-feature. Diba? Hindi namin alam nasa ng nutmeg sa Pilipinas. Totoo. So hindi niyo Below. Ma'am Sel, hindi mo na search kung is it nasa Mindanao, Visayas? Walang nakalagay. Parang Baka Mindanao, national no? event. Sana nga po sana nga nandun. Tsaka sir, hindi siya mahirap alagaan. Alagaan, oo. Parang itanim mo tapos dire-diretso na siyang tutubo. Yun lang pupuntahan natin na farm. They are just so willing. Ano na to sir? Mga 5th generation family na tong nag-aalaga ngayon. Kasi buong family nila talagang yun na yung ginagawa nila. Sabi niya, no, it's not difficult. So matatanda na yung trees nila? Matatanda na yung trees nila. Nasa slope siya, sir. Okay. Pero dun Hills. sa Sa hills lang siya. Parang nandun lang siya.
Pero dun sa baba, para dun sa pwedeng mag-tour, nakikita nila. Sabi ko, where are the trees? Sabi Open niya, sila, sir, There! sa gustong magkaroon ng kaalaman sa nutmeg. So, yun ang isa sa mga pupuntahan natin. Excited sila, sir, na i-share yung I-share. knowledge na alam nila. Okay. They're very excited. Okay, aside from nutmeg po, ano pa yung mga makikita natin sa Malaysia? Siyempre, ang star natin. Ang Yan. durian ba yan? Ang durian na yan ang star natin, attraction natin sa May. Ang ganda ng kwento ni Sels. Ako makakwento. Sa durian? Durian. Okay. Kasi ako, sir, kumakain ako ng durian eh. Siya, napakain siya ng durian. Biro mo yung isang farm na maliit. Sinasabi nga namin, merong napakataas ng level ng marketing style ng tungkol sa durian. Aha. Kasi local and both local and tourist talagang Okay. dinadayo ang Malaysia for durian. Pero yung isang napuntahan naming farm, talagang yung farm niya, tinanong namin, nasaan ang farm mo? Ayun, sa tabi ng bundok. Ayan. Tapos, Ayan. tumawid lang ng kalsada, sa kanya, gusto kong, may tinatanong ako sa kanya, sigurado siyang sa kanya tong farm na to. Kasi talagang roadside lang, sir. Tapos bundok na yan. Sa kanila daw yon. Sa kanila siya nag-aalaga doon, sigurado siya nag-harvest. Tapos kung titingnan mo, hindi siya kasing ganda, sir, nung pinupuntahan natin sa Thailand. Chantaburi na. Diba? Sukat-sukat bawat bawat distansya. Yung farming talaga. Farming. Ito, Wala, sir, bundok lang. Yun na yung farm niya. Tapos pag nag-harvest, pero yung tinda niya, yun yung kita niya. Hindi siya nag-export, pero kumikita na sila. Dinadayo yung pwesto niya doon. Papabuksan mo. At hindi mura, sir, Hindi mura ang Maganda durian. ang presyo. Maganda ang presyo ng durian sa kanila. 750, pinakamaliit na yon, maliit na durian. Yun yung nakita natin na nagustuhan ni Sel. Kasi yung variety niya parang chesa na Tapos hindi siya very creamy. pungent. Hindi walang Alam mo, amoy, sir, ang pangalan niya, may 2 words yung pangalan niya eh. Nalimutan ko yung una. Pero yung second word ay harimaw. Meron siya. hindi ko alam, hindi ka pala kumakain ng durian? Kaya ko pong tumikim-tikim. Pero hindi ako fan na yung Okay. excite ka. So, hindi ka kasama din nung nagkakagulo Hindi kami po. doon sa mga... Ako po yung taga-pigil. Sandali lang. Huwag tayo magkagulo. Ako po yun. Ako nagke-crave talaga eh. Ito pong sa Malaysia, hindi nga siya katulad nung sa Thailand na, di ba, ang ganda ng farm nila. Pero itong pupuntahan natin, sir, mas makaka-relate yung mga farmers natin sa Mindanao. Kasi ito yung matataas din. Mga centuries old. Okay. So, pero sir, itong matataas na punan na to, nagawan din nila ng agritourism, ha? Yes. Na-turn nila yon hindi sa kanila, di ba, ang hirap na mag-harvest. Pero sa kanila, naging attraction pa to. Yung kahit na matataas yung mga puno nila. Durian for them is a part of their pride. It's part of their heritage. So doon, parang napansin namin, hindi lang siya binibenta bilang prutas. Masarap, succulent fruit. Hindi po, binibenta nila yon kasi may story behind it. And the story of Malaysia is part of it. And it's the same kasi ang dami bet, no? Dami, tabi-tabi. Nasa Penang, nasa Selangor, Yes. nasa ganyan. Kalat sa buong Malaysia. Hindi lang isang lugar o dalawang lugar, hindi. Kalat siya sa Malaysia. Pati yung sa everyday living nila, palengke, nandun lahat, lagi. Dito sa Pilipinas, particularly dun sa Davao, 'di ba? May mga palengke na andun yung prutas, na andun yung durian, at halimbawa darating ka doon, tuturo ka, bubuksan nila, tapos kakain ka. Paano doon? Paano yung sistema? Ganon din, hindi siya katulad ng level ng Thailand na ready na. Doon makikita mo pa yung durian siya at yun ang kikiluhin. Yun pa rin ang kikiluhin with the balat and all. Pero pag bubuksan ka nila, ready sila doon, guantes and all. Yung gloves and all. At saka ready sir, sila. meron din silang way of marketing it na parang naka-ready na sila for tourists, local and foreign tourists. Parang nga siyang durian bar.
May mga restaurant na durian lang talaga yung siniserve Oh, niya. talaga. Opo. So, Pupunta tayo doon. pupuntahan natin yon. So, meron kang makikita doon sa... Ang una kasi natin pupuntahan yung Penang. It's an island, kaya medyo malayo yung biyahe natin. But we really want the Filipino farmers to see what we saw in Penang. Magkakatabi sila minsan, sir, yung mga durian bar nila. So, may mga tables talaga. Wala silang farm dun, sir, Nasa street lang to. Tapos, nandun yung durian, naka-display. Ituturo mo anong variety yung gusto mo. Pero meron siyang okay. mga tables doon. Isa-serve sa'yo yun. Interesting, sir, kasi walang less than 10 varieties. Walang stall na may less than 10 varieties. Lahat sila, ganun kadami. Ang dadami, sir. Wow. Hindi mo alam kung anong pipiliin mo na variety. Yun yung gusto namin sanang makita for our durian farmers na paano nyo minamarket, paano nila minamarket yung durian. Kasi hindi, masarap siya, special siya talaga, kaya ang tawag sa kanya, di ba, king of fruits. So, yung nakita namin na gano'n na parang mga durian bar, nasa Penang po yun. Pero mas maganda pa pala yung nasa Kuala Lumpur, dito sa city mismo. Paano nila minamarket? Hindi na po kami magkuwento. Kasi yun ang makikita Kasi nilang gusto namin ma-surprise nakaka-surprise. Napaka-interesting na, ay, may ganon sila Yes. na hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng isang variety for 1,000 na para matikman mo lahat. Aha, so per ano na? Hindi namin sasabihin. Meron na silang ganong paraan, sir. It's in the city center. Okay. Di ba doon sa minsan napag-usapan nyo yata nun yung paano siniserve yung durian sa Pilipinas. Parang available lang siya, yung parang similar na durian bar sa Mindanao. Pero sabi mo nga, sa Maynila, pupunta ka ng Balintawak. Balintawak, bibili, hindi man lang hihiwain para Ibigay sa'yo. Bubuksan mo ba? Hindi. ito, sir, city center to. Yes. Okay. Available sa kanila. Kasi nga, proud sila eh. Yung durian sa kanila is part of their culture. Kaya, kahit nasa city ka, available yun. So, yung mga turista, nagpunta sila sa Malaysia, parang part na yun ng i-expect nila na experience. Pero mo sir, yung mga turista may hawak ng mga map, nandun na lahat ng kung saan sila pupuntang durian. Oh. So, ibig sabihin, supported ng Department of Tourism nila. Ito ang mga durian na ano. So, Yung ang durian bar bilis na lang. inisnab tayo, Bet. Alin doon? Yung nasa gilid na. Ay, oo, meron kaming na gano'n na hinahanap namin kasi nasa tourist map na siya eh. Nahanap namin kasi yun ang magandang review eh. Yung pagkita namin talagang kukumpin pa lang siya, tinataas niya pa lang yung tarpaulin, may kahoy-kahoy lang, patches of sir, stalls lang. Pero pagkita mo, accepting credit card siya. Oh. Tsaka siya yung number 1 sa review. Number 1 sa review siya. Yung mga Anong durian itsura na. nung sinasabi niyong pwesto? Sir, kahoy-kahoy. Stall Na ng fishball, lang, parang fishball, exactly. ganon. Yes. Magugulat ka, ito na ba yun? Yung pinopromote ng department. Hindi niya kami pinapansin. Diyan muna kayo, mag-antay kayo. Maganda tong produkto ko. Wow. Mag-antay Ganon siya, kayo. Yes. Alam niya yung Ganon sa value kanila ng yun. produkto. Hindi yung hihilahin kanila at maikay. Curious ako, sinabi niyo hindi bababa ng 10 varieties yung isang store. Yes. Ano yung pinakasikat? Musang King. Musang syempre. King talaga. Okay. Musang King sila. Si Blackthorn, tapos si Musang King. Blackthorn. Pero yung local varieties nila, yun nga yung nagustuhan ko. Sir, no? meron silang Gusto ko mahigit yun. 500 daw na varieties. Na varieties. From their research. Yung iba doon tulog na. Oh, na hindi wala na sa market. Pero yung more than 200, nasa market pa rin daw. Wow. Active. So, mas- tuloy-tuloy yung breeding nila, no? Kaya nakakalaban sila, sir, sa Thailand. Oo. So, after May, di ba, yung market ng China, I mean, after nung may nangyaring sa export ng Thailand sa China, nabawasan ngayon daw, nung last na check ko, 75% na lang ng market ng China ang hawak ng Thailand. Ng Thailand. So, yung 25 doon, pinaghahati-hatian na. 15 to 20% nakukuha ng Malaysia. And O yung tira-tira na lang yung ibang countries. yung Vietnam, yon lumalaban ng 5%. Okay. Ngayon, Oo. mas lalaki pa yan yung Vietnam kasi after nung nangyari, after ng mga kontrata. Yung Philippines, of course, 1% na Pero at least, kasi 2024 lang naman tayo na-approve na mag-export sa
sa China. So, sa standard nung umabot yung sa standard nila. So, tingnan natin kung anong laban natin. So, mahal ang durian? Hindi ko alam kung mahal siya kasi sir, nabibenta siya. So, baka yun ng totoong standard price. Baka talagang nadedehado ang mga farmers natin na binibili sa kanila ng magkano lang, sir, sabi nyo dati? Less than 1,000 eh. 35, magkano presyo dati? Dati nung wala pang export, 30 pesos. Exactly. Pero sila, hindi yun pang export eh, yung mga nasa hindi pang export yun eh. Pero ang presyo, 750, mababa na yun, maliit. Pero nabebenta. Equivalent ha, sir, sa 750 Peso natin. pesos. Oo. Na pero nabebenta. Yun ang parang regular lang na price. So, hindi ko mo masasabing mahal yun. Kasi pagdating sa Kuala Lumpur, halos ganun din eh. din. Kung ano yung nasa Penang sa mga probinsya. Yun ganun din ang yung presyo. eh, Parang sa Kuala standard Lumpur. nga siya eh. Hindi yung walang pang presyong pang turista. Andun na siya, ang lumang-luma na yung presyong billboard nila eh. Pero yun ang presyo. So, hindi ko masabing mahal ba yun? Parang yun lang ang tamang presyo. Baka talagang nadehado yung mga farmers natin na hindi nakwenta yung Oo. At saka cost. pag nakita mo sila, sir, yung mga stall owner, no matter how big or small the stall is, sa Penang o sa Kuala Lumpur man yan, ramdam mo na proud sila. This one, you try this one. This is blackthorn. Can you smell the difference in the scent? Mga ganun sila. And alam nila, sir, yung produkto nila. Alam nila kung saan ang galing. Yan yung kulang sa Philippines. Yung mga stores, you go to Davao, Yes. ilang variety lang. Tapos minsan magtatanong, marami pang hindi honest na sasabihin ganitong variety pero hindi yun yung Kasi variety. hindi mo naman alam, Or sila mismo hindi rin nila alam talaga. Yung, even hindi nila alam saan nanggaling na farm. Kasi parang halo-halo na eh. But ang isang alam ko na talagang sila, Velvis Farm. Kasi nga ginawa nilang tourism. So talagang identified yung yung bawat durian nila. Marami rin silang varieties in one given time, at least mga siguro 10 varieties din yung meron. Pero parang konti lang, parang pag naubos to, wala na yan. Pero may papalit na ibang variety, parang ganyan. Ganun Parang sila. hindi mauubos eh, no? Oo. Pero sila lang. I don't know, parang meron yatang isa na nagiging competitor nila ngayon. Nagumagaya doon sa sa strategy nila. Sana dumami sila. Kaya, mas Yan ang madami. maganda kasi ikaw kung gusto mong kumain at naghahanap ka ng specific na variety, yung totoong variety na yon ang matitikman mo. Yun ang isa-serve nila. Sa amin, sir, na nakakatuwa sa experience namin, nagkaroon kami ng chance na i-compare. Kasi nga available lahat. siya nang hindi naman nakakatakot yung amount, kaya mo siyang ubusin. So, At cholesterol. sabi Isang namin, ganun lang, ang eh, dami mo ng varieties oo. na matitikman. Sabi namin ni Beth, mas okay. masarap pa to Mas masarap pa dyan Na-experience po namin yun. Kaya yun po yung isang gusto naming makita ng mga durian farmers. There are different ways of selling your durian. So parang binuffet niya. Yeah. Hindi namin sasabihin. Sama kayo. Ayaw pa Join rin the tour. Hindi. Magiging napaka-interesante nun talaga sa durian growers, sa durian farmers, sa durian distributors, kung paano. Ayaw namin sabihin kasi, sir, nung nakita namin yung bar na yon, talagang napaganon kami, meron palang ganito. Parang napaka-creative nung ginawa Gusto nila. lang namin Gusto namin ma-feel nila. ma-experience nila yung ganon. Na-feel namin. Para kaming bata, sir, na durian, Na nandun lang sa likod lang ng hotel. para kaming nasa Ken sentro. Chocolate Factory. Na. Nakakatuwa. Naalala ko lang yung isang tour natin sa Thailand. Di ba yung ang dami niyang Varieties ng na durian, di cooperative. ba? Tapos ang daming participants, di ba? Dami-daming klase ng durian. Tapos meron lang mag-isang musangking yata. Mag-isa lang. Di ba maliit lang siya. Yes. Mag-isa. Yung mga participants from Mindanao, doon lahat nakatingin. Parang, yung mga hindi taga-Luzon, maabangan. mga tinitignan mo malalaki.
Parang nakatingin sila nun, sir, parang hindi pa babubuksan yan. Tapos yung binuksan, nagagawan talaga sila doon. Ayun, sila lang mga taga Mindanao nakatikim ng musangking. Tapos nakaabang sila, sir, akin na yung buto. Alam mo sir, ang laki-laki ng potential ng Mindanao Yeah, para yeah, yeah. lumaban Yeah. sa durian. Pero kung halimbawa isang company lang o isa-isa sila, hindi tayo, ang maganda sana makilala tayo na may Philippine durian or Yeah. kahit man lang Mindanao durian, sige. Or Para puyat. puyat. Sa atin. Puyat is, rename lang nila. It's a Thai variety. Chani, yung chani. It's a Thai Yung variety. chani. But sila Belvis, may sarili rin silang research. Meron din sila mga sariling Yun, variety na. Sana ganon. Sana makapag-ano tayo ng Yun nga lang, Philippine durian niya. minsan nandun ako sa fruit stand. Hinahanap ko yung variety nila. I think Duyaya. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala. So yung awareness doon sa Yes. sarili nating variety. Na yun ang ramdam na ramdam namin sa Malaysia. Sa Malaysia. They know their Pati durian. sir, sa mga reading materials na nire-release ng mga offices, agricultural offices nila, plus yung tourism offices nila, nandun yung mga varieties. So, may alam din sila. Nandun lahat yung effort to promote it. O i-disseminate yung information na nandito yan. Dito lang yan makikita. May i-share ko lang, ma'am, yung, di ba sikat na sikat itong musangking. Naging research person na natin si Doc Pablito Pamplona, di ba? Kasama natin sa Thailand. So, way back, I don't know kung 90s yan or 80s pa, nakapagdala na siya ng musangking from Malaysia to Philippines. No? So, napadami niya yon. But apparently, at that time, hindi musangking ang tawag. For some reason, hindi musangking ang tawag. So, yun yung nakilala sa Pilipinas na pangalan. So, dumami yan, kumalat, at apparently, sa Philippine market, hindi siya nag-click. Nakalimutan ko yung reason bakit ayaw ng local. I think dahil mabilis ba siyang mahinog? Mabilis siyang mag-crack or something? So, hindi siya pumick up. At dahil mas gusto ng Pilipino yung puyat. Parang ganun. So, ganun naman lagi yung Filipino farmers pag walang market. Wala na. Papatayan niya. Pinatay yung puno. So, naubos ulit. No? Tapos, nung sumikat ulit, musangking na. Hindi alam ng tao yung musangking. So, nagtanim ulit ng mga musangking. So, makikita mo ngayon sa Mindanao, puro new plant yung musangking. Ngayon, may kwento lang sila Belvis. Si Sir Nel, nag-order siya ng musangking kay Dr. Pamplona. Kasi may mga tanim pa rin siya eh. So, nag-order siya ng mga prutas. So, dinala doon sa farm. So naka-label yon na musangking, ganyan. Kasi, di ba yung client nila, o-order ko ano yung gustong prutas. Tapos, nagtataka sila, ubos na yung order nila na musangking from Dr. Pamplona. Tapos, biglang may naka-display na naman na musangking. May nilagay. Nagtataka sila, ba't matagal nang ubos to, ba't mayroong musangking? Eh, sabi nung farmer nila, sir, nanggaling sa farm. Nagulat sila. May musangking ba tayo? So, pinahanap nila sa buong farm kasi malaki yung farm nila eh. At iba-ibang locations eh. So, kalat-kalat. Finally, after 2 weeks yata, nahanap nila yung puno. Meron talaga. Mag-isang puno. Kaya pala hindi alam nung farmer kasi iba yung pangalan. Yung old name ng musangking. Ayan. So, meron silang isang puno na productive. Sina Belvis. Oo, sir, na-mention mo si Sir Nel Belvis. Kasama natin siya sa I tour see. as our Filipino expert. Napanood ko po yung ninyo, Yung interview episode. episode. Tapos natuwa kami na they're also starting the agritourism Yeah. part
for durian farm. So, kaya gusto po namin talaga silang makasama. And also, magkakaroon din naman tayo ng technical discussion. Not Yes. very technical, pero yung farming system din po nila pagdating sa durian. Lalo na yung mga centuries old Yeah. na durian trees. Kasi yun po ang makikita natin sa Penang. Actually, no, Bet, nung sa kalye, kahit saan ka tumingin, sir, puro durian trees. Para yun. lang siyang, Para siyang, damo-damo. para siyang gubat na, Na puro puro durian. durian. Puro durian trees siya. Hindi as structured as Thailand, pero durian talaga. Makikita mo talaga na Right siya yung and left. land, siya yung country of durian. From Kuala Lumpur to another island of the main island. Talagang durian. So sa kanila, aside from yung mga century trees, yung mga old trees, meron din mga farms na ngayon na just like Thailand na Meron na po. nag-establish na. Apo. Yun Ay, po opo. yung nakafocus na sa production talaga. Kasi itong mga centuries old trees, may production sila pero mas nakatingin sila sa local. Sa local. And Okay. yung foreigners na naghahanap ng durian experience. Pero may mga pinuntahan po kaming farms na talagang for production. Pero hindi po sila open na para mapasukan ito. Although may nahanap po kami na farm na ganun din yung system na ginagawa nila. Pero nandun din yung iba nilang prutas. Sa So, Selangor naman to. Kung for production, ito na yung for export sa Yes. China. Yes. Actually, yun ang direksyon ng government ng Malaysia lagi. Ang agriculture, sir, ng Malaysia, simulat sa pool, government-led. Ito siguro yung may matututunan tayo Okay. ng kung paano without being like katulad sa Vietnam na authoritarian. Okay, Ma'am Sel, Ma'am Beth, aside from durian, ano pa yung nakita nyo ng mga magagandang prutas or orchard sa Malaysia na pwedeng i-compare o may matutunan ng mga Filipino farmers? Yung paborito mo, sir. Guava? Okay. Ito pong pupuntahan natin, ito yung sinasabi ni Beth na makikita natin kung paano directly tumutulong yung gobyerno Okay. sa pagpapalago ng orchard or fruit farming sa Malaysia. Parang ito ay sa simula lang sumali yung government. Tapos, Okay. hindi direct yung kanilang management doon. Pero malaki to. Malaki to na farm. Ginawa po nila to parang ang production niya, hindi siya malaki. Pero nakatingin sila sa agritourism din. Pero pag pinasok mo siya, sir, malaki din siya. Kaya meron din siyang durian, mangustin, lansones, Lahat. Actually, lahat. Pineapples. Ganun siya kalaki. Pero for this specific tour, ang sabi namin na mag-focus tayo sa durian, sa mangga, sa Tropical bayabas. So yung guava dun, sir, as far as your eyes can see, very proud sila na meron silang 4 different varieties, na pink and white, at may seed and seedless. Nakakatuwa pong makita kasi talagang parang napaka-comprehensive yung pagkakagawa ng proyekto na to na naging tourism site siya, at the same time nagpo-promote siya ng orchard farming. Pero ang impressive for me nung kausap namin sila, alam mo sir, ginawa yung project na yon hindi dahil gusto nilang magpadami or mag-export. Ang number one reason for creating that is food security. Okay. So, gusto po nilang masiguro doon sa area nila, meron kakainin, yung mga prutas na gusto nilang kainin, meron available doon sa area nila. So, pang-local consumption. Pang local consumption. At meron pang very impressive doon, Beth, Ano yan? yung sasabihin ba natin? Kasi, tumutulong sila sa farmers, sir. Sa sobrang laki ng property, they allow the farmers to rent. I-rent ng farmer yung lupa and then Hanggang doon na lang. Hindi, sir. Ito kasing system na to, na ang na-research namin dito is,
based to sa talagang national policy ng Malaysia. Okay. So, since the beginning, ang national policy nila lagi is government-led. Mula sa irrigation, sa production, sa marketing. Okay. So, yung government ang umahanap ng market. Tapos, first and foremost, ano sila nung una, since after nila nang mag-gain yung independence nila from the UK, ano sila, from the British Empire, export kagad sila. Pero, ang focus nila is large plantation. Plantation. So, sila talaga yung sa palm oil. Yeah, oil. palm oil, yeah. Yun ang mga main nila, palm trees, palm oil, palm products, sugar cane, cocoa. Apat lang naman yung malaki. So, in-encourage nila yung policy nila na ang tinatawag nila doon comprehensive settlement policy sa agriculture. So, mula pa nung 50s and 60s, sir, nagkakalap na sila ng farmers. Dito kayo sa ang tawag na settlement policy. Dito kayo. Nandiyan ng lahat. School, market, everything. So parang nag-migrate, kinuha nila mata mag-migrate Kuha ka. doon. Pero kompleto, sir. Oh. Planado. Hindi yung babagsakan nila, dyan ka lang. Dito ka mag-farm. Yung sinasabi ni Sel, base yun actually pala dun sa national policy na yon. So, merong pag-aari ang gobyerno ng malaking lupa. Hindi lang sila yung para ma-micromanage. Bibigay nila, ipapahiram nila sa mga magsasaka. Ma-manage nila sa umpisa. Kung ano yung gusto ng magsasaka. Pero, sabi nga ni Sel, hindi sila yung micromanagement. Although, nandun yung policy na titignan nila kung kumikita yung farmer. Hindi kang Yes. basta-basta kumita ka. Rentahan mo yan, wala kaming pakialam sa'yo. Nandun yung regular, di ba? May regular monitoring sila ano nangyayari. Pati technical, sir. Servisyo nila yun doon. Ang kailangan nila, maging productive yung kinuha mong farm. Yes. Di ba? Ang ganda. Kaya ito yung sinasabi mo, sir, na sa isang podcast mo na yung farmers ay hindi sila entrepreneurs. Ito, sir, kasama doon. Yes. Ganon ka-comprehensive yung project. So, dun sa farm na pupuntahan natin, makikita natin yung kasama to yung mga durian farm, yung pineapple, pati yun, sir, nando. Pati yung pagpopromote ng farming as business. Mula sa umpisa yun ang sila. Yung farming nila, business yun. Entrepreneurship, lahat nandun. Hindi ka basta-basta magsasaka. Businessman ka. Yes. Okay. Ma'am Beth, balikan ko lang yung ating blockbuster podcast. Kasi doon diniscuss na ang linong nung pagkaka-explain yung Thailand ay Way of life. way nila of yun. life. Kasi Vietnam ay from the government pababa, no? Si Philippines ay Commercialization daw eh. Ito ngayon ang interesting dyan, sir. Commercialization din ng Malaysia. okay. Export-oriented, number one. Mula nung kay Mahathir, dapat mag-export sila. Dahil ang dami nilang palm eh. Naku, sir, ang ganda-ganda. Nasa Kuala Lumpur ka pa lang, puro palm na makikita mo. Left and right. Left and puro right, palm sir. Hindi trees mo alam talaga. kung nasa city ka o ano, pero ang ganda. Yun pa lang, large plantation na sila. Okay. Pero monitored from the top down na. Ito yung policy natin. Magpo-produce tayo ng ganitong dito kayo, itong mga farmers na to, mag-produce kayo ng ganito. So, streamlined din yon. Effective sa kanila yon. Yung hindi sila, ito yung difference, sir. Nung after, nung 80s, tayo ng, tawag doon, comprehensive agrarian reform. Yes. Maganda yon. Natutukan yung mga magsasaka na dapat sa kanila yung lupa nila. Pero parang naging sobrang dramatic na, ayan, may lupa na kayo, hanggang dyan. Hindi siya naging sustainable. Okay. Kasi yung mga farmers na yun, sir, sanay sila na farm workers sila eh. Ito yung may-ari, ito yung ganito, ito yung mga dapat na fertilizer. Hindi naging effective yung training. Anong gagawin mo dyan sa farm mo? Etong pupuntahan namin sa Malaysia, kitang-kita mo yung, hindi nga ganun ka-micro ang management ng government, pero makikita mo, concerned sila
productive ba yung farm mo na yan? Na inuupahan mo, ikaw nagbabayad, pero concerned kami sa sa mapoproduce mo dyan. So, ang difference dito sa Philippines, CARP, binigay yung lupa, Distribution ng ano nila. dinistribute yung lupa. So, Isang effect nun ay yung mga hindi sustainable. malalaking plantation, 'di ba, na Dead. Literally killed the yeah, kasi industry. like rubber, Sugarcane. sugarcane, yan. Sa kanila, hindi binigay yung lupa, Hindi. pinaupahan, pero responsibility ni Pa rin. farmer na dapat kumikita siya. Yes. At assisted Dahil siya. minomonitor Yes. siya, Assisted. ina-assist siya Minomonitor. ng Yes. government. Ganon ng difference naman nun. Pati yung ano nila, sir, pati yung crops na itatanim, ina-approve yun. So, hindi So- ka basta-basta nagtatanim. So, Dahil- yung mga large plantations like itong palm trees, hindi na sira, hindi na matay Ay, hindi, yung sir. industry. Kasi sila, sir, meron pa rin nung 60s, ano talaga sila ng mga forest lands. Eto, palm yan. Tapos, resettle nila doon yung mga farmers. Na kumpleto. Nakakatuwa doon kumpleto. Market, schools, hospitals, and everything. So, complete resettlement talaga. Hindi ka pababayaan na dyan ka, magtanim ka dito yung hospital sa kabilang island. Hindi ganon. Comprehensive. So, malawakan, comprehensive talaga. Ganon din. So, makikita mo, walang masyadong maliliit na lupa. May maliliit, pero yun yung sa mga fruits. Okay. Yun yung sa mga value crops na vegetables and fruits. Pero yun, para sa, sabi nga ni Sel kanina, para sustainability ng food. Na ganon. Pero otherwise, ang priority nila noon, mag-export. Maging agricultural exporting country. It's a matter. Sa atin kasi, napabayaan yung may lupa ka nga, hindi mo naman alam ang gagawin. Or hindi ka naman pala interesado, pero may lupa ka pag bibili mo sa iba. So, nasira yung kabuuan. Kaya yung mga napili namin na pupuntahan na farm, sir, ito yung hindi masyadong malalaki. Except yung government-initiated na pupuntahan natin. Medyo malaki yun. Pero napaka-comprehensive ng pati nga agritourism. Yes. Meron siya production at saka value adding. Meron dun sila. Pero yung iba naming napili, sir, kasi hindi naman lahat nung may malaking lupa. So, yung gusto mong mag-orchard pero hindi naman kalakihan yung lupa mo, ito yung pwede nating example. Like, Okay. yung isa nating pupuntahan, sir, siya yung yung na-mention ko nina na meron siyang biggest collection of tropical fruits. Okay. In the Fruit trees, oh. fruit trees in entire Southeast Asia. Southeast Asia. Sir, pagpasok mo talagang ang dami-daming varieties ng prutas na makikita mo doon. At pagpasok pa lang namin, nung sinabi namin we're from the Philippines, sabi niya, we have one tree here from the Philippines and we're very happy to show it to you because it's fruiting right now. Hindi po rin namin sasabihin anong prutas. Nakaka-proud. Ano Kasi ba? mahal Mangga? naman. Hindi. Ang ganda ng mga bunga niya. Mangga, balimbing. Hula talaga. Pero proud na proud siya dun sa na yun, sa puno na yun. Ang ganda. Ang ganda ng puno. talaga At ng saka meron puno. siyang magandang lugar. Parang Mabolo. Manguhula talaga si sir. Join kayo, meron din sir. po silang meron din po silang, yung favorite mo, sir, kay Mito. Kay Mito. Ay, meron yes. sila May doon. kaimito sila. So, mag-name ka ng mga fruit trees. Meron sila. Meron doon. Tapos, sir, ang ganda nung farm na to, kasi yung may-ari, napaka-passionate niya about fruit farming, pero organic lahat. So, pagkapasok mo doon, talagang it's an entire tour na pagbalik natin, pag natapos mo yon kakain tayo ng lahat, ng fruits na available sa kanya. Pero, hindi lang doon. Ang dami niyang value adding. Yes. Meron siyang Sobrang- processing ng... Sabon, ang favorite natin. So yung mga... galing sa oil ng mga fruits. Okay. Galing sa kanila lahat. So, talagang ang ganda. Nung tinry namin, ang Yes. ganda. Nagmamarket na tayo. Okay. Kasi Pero sabi ko, maganda. pagbalik namin doon mag-hoard kami kasi ang ganda talaga. At meron silang yung mga ininom natin. Ito yung magandang para dun sa mga excited small... na excited si Seth. Oo, excited talaga ako sa farm na yon kasi yung na-realize ko, maliit lang siya na farm.
Kasi nga collection yun. Pero marami siyang may mga harvest siya, pero not enough para gumawa siya ng malaking, halimbawa, gagawa siya ng wine. Hindi, di ba? Ang ginawa niya, sir, kombucha. Sarap. Meron isang wall of kombucha. So, nag-create siya ngayon ng iba-ibang flavors ng kombucha. Nang galing sa mga prutas Yes. niya. Galing sa... So, konti nga yung harvest niya, let's say, santol. Santol, meron siyang santol. Ang regular parang base niya, yung pineapple. Marami silang pineapple. Pero sasamahan niya ngayon dahil may harvest siya, enough yung para magawa niyang kombucha. Napaka-healthy ng kombucha, Yes. diba? For Nako. probiotics. Ang Pangarap gaganda. ko pa naman yan. Gaganda ng products nila. Pati honey, sir, ang dami nilang honey. So, pagbalik mo doon, after the tour, meron kang fruit tasting, yung kombucha tasting, at saka yung honey nila. Excited din akong makita nila how they take care of their stingless bees. Hindi ko kukwento kasi, sir, gusto ko din yung pag nakita nila, bakit ganyan itsura ng stingless bees? And there's a story behind So yung it. stingless bee nila, the same doon The sa same stingless po. bee natin? The same Bee po. natin, Pero no? they have a different way of taking care of the okay. of the stingless bees. Added information na naman. Ayan doon sa mga magpa-participate doon sa tour. Naalala ko yung isang tour natin na nakita yan. Sorry, nagkagulo na tayo lahat. Nagpitasan. Yung pala sa dulo, buffet. So hindi mo kailangan ma-excite na Naag-agawan pa magpitas-pitas. eh. Iba kasi yung May experience buffet ng pa. pinipitas eh. Ganun din, sir. Meron yung tour na yon marami rin. Picking. Actually, ang request ko talaga dun sa isang farm, sa guava tayo meron. Biggie. Ang laki ng farm na yun, sir, yun sana ang magandang puntahan ng mga government officials natin. Yun palang model Model. na sa pag-i-implement, pag-conceptualize pa lang ng policies. Curious lang ako doon sa guava farm. Paano yung cultural management nila? Pinapalaki nila or Hindi, sir. yung paganyan? Mahahaba Parang kagaya yun. ng Taiwan. Lahat kaya mong pitasin. I see, Hindi I siya see, I see. pinalalaki. Pero ito yung mga guwapol type? Guapol po. Hindi yung mga native? Hindi po. Oh, I see. Yun sana yung gusto nating Sir Anoy. Ang dami ring guava sa Pilipinas. Eh. Ang dami. Pero parang hindi natin na pinapansin. Pero sa, halimbawa, for example, sa Thailand, talagang pang nila yun eh, may conscious awareness sila na masustansya yon. So, kain sila ng guava. Sana ganun din sa atin. Kasi sa atin kung kung meron lang. Parang hindi natin Hindi part lalagyan ng talaga. pangalan yung mga varieties, di ba? Oo. No? Diba? Kahit tayo, sir, ang hilig natin sa bayabas, ang description natin yung pahaba, yung bilog. Yung parang bell. Pangsigang. Di ba ganun natin siya i-describe? Hindi natin alam yung variety. Sayang, di ba? Kaya sana mas magkaroon pa tayo ng ng mas malawak na kaalaman para yung interest din dumami. Okay. So aside from guava, ano pa po? The usual tropical tropical fruits. May mangga? Apo. May mangga, sir. May Okay. mangga. Anong difference ng mangga Mas masarap nila syempre, sir, yung mangga natin. ng Pilipinas pa rin? Ay, Yan na naman tayo, ha? Panatiko ako ng mangga ng Pilipinas. Walang tatalo sa mangga ng Pilipinas, Okay. sir. In-export ba nila ang mangga nila? Hindi ganun kasing dami as tayo. Thailand. As Thailand or sa Cambodia. Pilipinas talaga mas marami sila sa Cambodia, sir. Malaki yung Cambodia. Mas no? malaki yung Cambodia. Pero sabi ko nga sa mga fruits and vegetables, usually for local consumption sila. Hindi yun ang Yes. panglaban nila sa export. I Tamang-tama. Yun ang sinisigurado nila, sabi nga ng So may priority May crops for priority export, crops. then the rest Then, pang yes. pang Pang local yes. consumption. Opo. Ganun siya. Ganun siya streamlined yung policies nila. Oh, I see. Tapos ramdam mo pa rin yung culture, sir. Yung for local consumption, ano yung gusto nilang kainin. Yun yung nandun. Isa pa pala, dragon fruit. Ay, ang saya ng dragon fruit site natin ngayon. Kasi may value adding talaga sila na malinaw. Plus, Like, ano yung mga products? Meron silang restaurant, sir. Lahat ng dishes nila doon ay merong dragon fruit. sir, nakakita ka na ba Sinigang, ng ganon? dragon fruit juice na umaasok? Umusok. Oh, Join kayo, doon nyo lang po Ay, ganon makikita siya. yan. umuusok. Yes. Tapos yung isang bun Umuusok nila. pero malamig.
malamig. Malamig siya. May isang band sila na parang UFO. Sabi namin, ano yun? Bakit Pero, may mga ganun-ganun? nandun yung ulam na may dragon fruit. Ang saya nun, yun ang ating magiging isa sa mga meals natin sa tour. Ang ni-request namin sa kanila, sir, hindi lang yung farm manager. We asked them to present also the The chef. owner. Chef. Okay. Yung chef. Kasi talagang nagulat kami ni Beth, talagang lahat ng dishes niya. Talagang may... Sinasamahan nila na. So, doon pa lang, Sinasamahan. nagagamit na nila yung produkto nila. Tapos, Ang mga turistang dumadating, sir, by the bus. Talagang ang dami-daming dumadating na turista. Hindi ito fancy na ano, sir, ha? Maganda yung farm niya, pero yung restaurant niya, hindi nga yun naka-aircon. Pero, para lang siyang karinderya, sir. Pero, na sir, maraming lamesa. Oo, ngayon Pero maraming turista. Marami, Maraming sir. turista. Bus. Bus. Ano to ngayon lang kasi talagang seryosong nagpupush for agritourism din ang Malaysia. Ang Malaysia. Talagang ang Thailand kasi agritourism Andun na na, muna na no? siya ilang taon Oo. na. Pero ngayon nagpupush ang Malaysia ng agritourism na rin. Na mas ano pa rin sila siguro pareho no ng Pilipinas pero maganda yung pagpupush nila kasi napaka-creative din. Nagtayo sila ng pagkalaki-laking durian. Dragon fruit na replica. Pero sinama nila sa Guinness Book of World Records. So, yun ang pinakamalaking dragon Structure. fruit structure sa buong mundo. At may surprise yun inside. At may surprise inside kasi makakapasok ka Okay. inside ng dragon fruit. Diba? Binibaby So, natin halo yung inside. Parang nandun ka sa loob ng Yes. dragon fruit. surprise! Nakakatuwa yun. Pero, di ba, nasa Guinness Book, may effort Yeah, talaga. yeah. May extra effort to push for Sabi it. nga, meron akong na feature sila Sir Allen, yung farm nila sa Nueva Vizcaya. Gumawa sila ng agritourism resort. Ang concept niya, kasi nag-work siya sa Disneyland. Ang work niya, sila yung nagdi-develop ng anong bagong gimmick Wow. Yes. inside Disneyland para every year may bago, may pupuntahan. Ang natutunan ko sa kanya, pag gagawa ka ng agritourism farm mo, there's something na structure na ma-identify na Yes. ikaw Something yon. memorable. Yes. Yeah. Ikaw yon, yung farm mo yon. So, yun yung number one na factor na pag mag-start ka na agritourism mo, dapat may ganun ka Check. na Check ka, structure na signature, ikaw yan. Yun Yun, sila, sir. kilala sila. Nasa all tourism, tourist maps and brochure sila. Kasi alam namin na aside from production, Okay. ito yung mga pwede nyo pang gawin sa sa dragon fruit ninyo. At hindi lang limited yung value adding nyo sa mga dishes, sir, ha. Marami siyang products Yes. na dinivelop talaga. Marami na tayong nakita sa Vietnam, 'di ba? May mga nakita tayo sa Vietnam, sa Taiwan. Pero ito yung pinakamaraming nakita namin na Na value byproducts. adds. Di ba kasama natin sa Vietnam sila dragon fruit? Yes, Hindi po. opo. Ay, dapat Sana po sumama sumama lahat. sila. Actually, sila, Tita Feli, talaga yung Oo, naiisip ko eh. Dapat sumama sila. Dapat sumama po kayo. Kasi sila O yung si- isa sa pinaka Nagtitake ng lead, strong diba? na nagpo-promote ng dragon Ito yung fruit. mga tao, yung mga farms na talagang kailangan natin na mag-push talaga kasi ang laki-lakit pa rin ng market sa atin na hindi pa nakakaalam. Itong farm na to, Sir Buddy, tinanong namin sa kanila na, nagbebenta pa ba kayo ng harvest ninyo? Sabi niya, before nagka-harvest ka, nagbebenta kami. Pang-consumption Pero, na nila. Ngayon, hindi na. Hindi na nila, Hindi na nila kailangan mabenta. na kasi Ubos. Ubos. Doon Sa kanila pa processing. lang. processing pa lang, may konting pick and pay sila, pero otherwise, sa kanila pa lang, ubos na. Wow. Yan ang maganda. Di ba sa Vietnam, sir, nakita natin yung dragon fruit wine, di ba? Sila, ang ginagawa din nila, kombucha. Dragon I think fruit mas masarap kombucha. talaga yung kombucha. At saka healthy. Healthy. Yun naman. siya. Kasi probiotics. Nakita mo yung kitchen ko sa likod. Ayan, May plano ko gagawa dyan. ka? Kombucha? Hindi, plano ko i-convert to kombucha yan. Oy, ang dapat ganda. talaga sumama ka, sir. Just me. Ay, sorry. Pag nakita mo yung one wall Yes. of kombucha. Wow. As in, ano yun sir? Siguro, mga 5 Napakasimple. times nitong wall mo na ganyan. Yes.
ganon kahaba yung ano niya. Wow. Yung ginawa na nilang kombucha. Talagang ganon. Ma'am, going back doon, na-mention nyo yung agritourism ng Malaysia, na-mention nyo na parang starting din sila, no? Pero in terms, if we compare that to Philippines, ang angat ba tayo o hahabulin na naman natin sila? Ito yung nakita ko sa Pilipinas na, sir. Ang most of agritourism sites natin, aesthetics. Pa isa-isa yung, dalawa, yung talaga, Yung may produce talaga na fruit, dragon fruit farm, yon. Pero mostly nakikita ko sa mga vlogs and aesthetics, flowers, o yung design ng farm nila. Sana magkaroon din tayo ng talagang totoong produce na kasama talaga siya sa agritourism. May product. May products, May products. may byproducts, may processing, Oo. tapos na makikita ng tao. Sa, Correct. Kasi siguro, ang ibig sabihin ni Beth, yung Pang halimbawa, Instagram. halimbawa, Butig Amara, or si Perlas ng Silang. Ang ganda niya, may mga flowers, pero hindi siya katulad nung pinupuntahan natin na may mga main products. Then, Bukid Amara meron yung mga melons nila. Oo, Yun, melons. at least But may no focus, processing. Wala No pa. processing. Walang processing. Sana nga yung comprehensive na meron Comprehensive, lahat, no? Yeah. Kasi talagang, yun nga yung parati nating sinasabi, Sir Buddy, di ba? Kaya kami ni Beth, parati kaming naglalagay ng agritourism. Kasi may pag high value pa yung product Crops mo, mo. yung harvest mo. Tapos na pwede mong ibenta yung crops mo. Tapos pwede mo pa siyang i-develop into other products. Dadating yung turista dahil may agritourism ka. May Yeah. binibentahan ka agad eh. Yes, nandun na yung market mo. Nandun na yung market. Yun ang sinasabi kong bring the market to your farm. Siguro, Beth, maganda rin na banggitin natin, di ba? Kasi parang excited kami sa Silang, Cavite. Na kasi parang, di ba, tabi-tabi Kasi na tabi ng sila Tagaytay. dyan. Aha. Tabi-tabi na rin yung mga farms. Ay, dyan, mga sir, farms, di ba? yes. Oh. Parang, yung pinupuntahan namin for agritourism sa Thailand, yung Khao Yai area. Parang ganun siya, sir. Ang laki ng potential. Ang laki-laki ng potential. Hello, Silang Mayor. Pero sir, Sana ma-develop po siya na parang farming or Community. agritourism capital of the Philippines na talagang hindi sila competitors pero ipopromote mo siya as one site na pag gusto mo ng farm tourism, punta ka dito. Malapit lang kasi ang Silang sa amin, sir. At pag dumadaan kami doon, talagang Kita very mo ka. impressive. Ang daming nagtitinda ng halaman. Mm-mm. Pero hindi mo makita na organized sila. Yeah. Di ba? May concerted effort na to promote these different farms. It's just 2 hours away from the Philippines. From Manila? From Manila, I'm sorry. 2 hours away from Manila. Talagang ang laki 2 ng hours potential. pag traffic. Pag traffic pa yun, Pero sir, dapat, ha? Pero pag walang traffic, less than 1 hour yun. Oo. Pag nag-skyway ka, may Calax pa ngayon, Oo. sir. Pag dumaan ka ng Calax, Andun ka na. andun ka na. Samantalang yung pinupuntahan namin sa Thailand, 6 hours away pero yun. pinupuntahan yun ng mga tao. pinupuntahan. Ito sir yung nabanggit natin dun sa ating dating podcast na dinidream namin yon na ma-gather yung community na yon. Ito yung kahinaan natin when it comes to collective effort. So Kahinaan ng kahinaan Department natin. of Tourism. ba? Hindi sir, as buong Pilipinas? ng community Okay. na isa pang matututunan natin sa Malaysia, yung cooperative. Kasi nagsimula talaga yan sa isang organized group. Nag-organize ang Malaysia ng mga farmers. Eto, dito kayo magtatanim kayo ng rubber trees and all. Cooperative. Hindi natin mapalakas ang isang grupo ng talagang malakas na may boses, may impluensya. May impluensya na magdidikta. Tayo ang magdidikta ng presyo, tayo ang magdidikta sa gobyerno ng policies dahil tayo yung nakakaalam nun. Yun pa yun dapat nating palakasin. Pero itong natutunan ko sa Malaysia, ang lakas ng pag nagsama-sama sila, ang laki ng effect nun.
Ano bang difference? Kasi may co-op din naman tayo. May Meron co-op pa nga tayo, tayong- sir, pero sad to say, sorry na mag-ano na naman Oh, ako nang magrarap na naman Full of na bitterness Sad to again. say, usually, sir, ang mga cooperative natin na itatag lang for the sake of Meron. meron para rin, halimbawa, para kumuha ng financial assistance. Yun lang yung main purpose nila. Tapos pagkatapos nilang makakuha ng financial assistance, watak-watak na. Hindi na alam ng kung sino man ang nagpondo, kung sino sisingilin. So parang ganun lang. Hindi katulad sa Thailand, Vietnam, or sa Malaysia. Malaysia ngayon, ang lakas ng mga cooperatives din o organization na pag nagsama-sama sila may purpose sila na on its own, sila yung magiging malakas na puwersa para itaguyod yung industriya. Hindi para sa pansarili rin nila. Ano lang natin yan, Ma'am Beth, kasi compared to Malaysia, mas stronger. But dito sa Philippines, of course, alam naman natin na maraming failure, but meron din naman yung mga Cooperative na successful. successful. Meron In fairness in naman, fairness, baka- Baka masabihan ka na naman ng year full of bitterness na naman ako. Generally speaking. Yeah. Hinga malalim. Generally speaking po, lalo na yung mga cooperative na yung sinasabi ko na ang ano is pa-awa effect na maliliit na magsasaka o mga pobreng yung mga samahan ng mga maralitang maralita blah blah. na ang sole purpose is maawa sa kanila. Hindi pwede. Dapat pagka nagtayo ng kooperatiba, yun yung may goal na palakasin yung industriya. Marami sa atin, sir, na organisasyon na gano'n, na malakas na. Kaya lang sana mas marami Mas pa. marami pa. Actually, hindi marami. Konti sa atin may gano'n. Dumami sana To be sila. honest, to be honest, konti lang sila, sir. Konti lang sila. Sabi nga ng isang nag-comment, be true. Diretsahin mo. Wala na tayo. Hindi. Siguro, sir, kasi Marami ano pa din, yan. parang ang daming naging issue sa Pilipinas na Okay. nagamit yung cooperative, Yes. na nagamit yung mga NGOs, Yeah, na yeah. tinatayo as a way of doing Siphon- corruption, siphoning yung public money. funds, Public diba? funds. Kaya parang ang daming napaso ba? Na kung titingnan natin sa principles, talagang on paper, sir, ang galing-galing Ang galing. natin. Yes. Kasi yung background ko din sa NGO work, talagang ang galing-galing natin magsulat ng mga proposal, ganyan, At reports. and reports. At reports. Pero parang napaso tayo kasi panahon pa ni Ramos ang pag-usapan nun, empowerment. Yeah. 'Di ba? Tas ngayon naging ayudification. Puro naging ayuda na. Para sa akin na nasa kalye at nagrarally ng mga panahon na yon, parang ang sakit-sakit sa pakiramdam na nung panahon na yun, ito na yung nilalaban namin. Hindi na dole out. Empowerment yung pinag-uusapan na. Kaya may cooperatives. Kaya may socio-economic income projects. Ganun na yung usapan. Tapos pati yun, na isama sa Corruption. Nagamit pa. Naggamit para sa corruption. So parang nagkaroon tuloy ng ibang kulay. Pero tama naman po kayo kasi marami pa rin namang successful na cooperatives. Ako po galing sa simbahan yung NGO na ano ko. Ang dami kong alam na successful cooperatives na kasi nakabase siya sa values formation bago siya naging cooperative. At kung tinitignan namin nga ni Sel yung mga organization, mga cooperatives, isa sa mga reasons kung ba't hindi sila nagiging sustainable, kung ba't hindi sila napapatagal o ba't hindi sila napapalawak o na-empower is yung kawalan din ng kapasidad yung core yung capacity nila. Kasi silang lahat, halimbawa cooperative or organization ng mga farmers, meron silang sarili-sariling trabaho eh. Hindi natin natutunan yung administrative capability na. Isa sa advocacy yun ng Inspired Learning Tour na disseminate ng knowledge or ng management strategies na matulungan sila sa pagbuo ng
effective na organization o cooperative. Yung ano, sir, yung tinitingnan namin doon, kasi kunwari, may association ng isang crop, natin coconut, halimbawa, or magkatatayo sila ng association, tapos ang mga officers ang magtatrabaho, yung ding mga farm owners, tapos eventually, kasi nga may sarili-sarili din silang Business, trabaho, may sariling farm, may hindi natutukan yung association nila na sana doon manggagaling yung boses nila or mamamaximize nila yung mga resources or yung assistance ng government. Pwedeng yun yung way. Kasi sa Thailand, ganun talaga. Yes. Lahat dinadaan sa cooperative. Wala kang makukuha kung hindi ka part ng isang working cooperative. So yun ang tinitingnan namin. Parang kung magtatayo ka, kung seryoso ka na magkaroon ng magandang association, ikuha mo yan ng secretariat. Hindi kayo dapat ang nagmamanage yan. Kasi I it's see. impossible na maging tama yung, or if it's not impossible, it's going to be very difficult for you to do your work as a businessman. At saka magtatayo ka pa for ng the organization. for the organization. So, dapat kumuha ka ng secretariat I na lahat ng objectives ninyo, ito ngayon ang mag-i-implement. Focus coordination. Yan po ang Yan. trabaho ni Ben. I see. Yan po ang expertise ni Ben. By the way, Ma'am Beth, 'di ba dumating din kayo doon sa Mango Congress, doon sa Luzon Mango Congress. That was Ilocos 2-3 weeks ago. Yes, I heard na meron silang binubuo na National Federation. Ang ganda nun kasi So, parang gano'n, no? Parang Opo. kung matutuloy yung National Federation, kailangan nila ng secretariat. yes. Ang maganda doon, sir, doon sa na-discuss na yon, meron silang magandang support from their local government. So, very positive kami na sana maging successful yung pagbuo na yon. Kakaiba nga yun, sir. Very, kami doon, interest. We're trying to see it na parang promising kasi naunang nabuo yung regional. Yes, yes. 'Di ba? So nabuo, hindi siya yung from top to bottom. Ito nabuo na siya sa bottom. So, bottom. Tapos paakyat siyang ganon. So parang mas magandang i-organize yung ganon. Tapos parang buo na kayo dyan, buo na kayo, and then coming together, tas tingnan natin, ano yung magagawa natin sa taas. Sana po ganon lahat ng or crops, major crops in the Philippines para talagang mag-work. Yun yung talagang nakikita namin na malaking gap. Kasi gagawa ka ng asosasyon, pero sino yung mag-aasikaso dyan? So, if you're serious about it, lagyan mo ng tao. Kung may budget kayong ilalagay dyan, mamamaximize pa yun. Doon kasi sila natatakot parang maglalagay ka ng budget, kukuha ka ng tao. Actually, sir, kahit na sa mga social development work, pagka naglagay sila ng project, talagang mga 20-25% admin work talaga yun. Kasi pagka hindi ka naglagay ng ganon, masasayang yung dinonate mo. Masasayang yung pera mo. Kung ilang million man yung binigay sa'yo dyan, let's say USAID, kung hindi yan properly managed, sayang lang. Alam niyo, sir, ang isang properly managed na group, association, cooperative, hindi na niyan makakailanganin ng outside funds pagka properly managed sila. Sila na mismo nagsusustain sa sarili nila. So, yun ang kailangan, yung matibay na foundation from the inside. Nakaka-create ka na ng income Yes. generating programs inside. Yes. Yun ang isa sa mga matututunan din natin sa Malaysia. Makikita yan. ma-observe Ma-observe natin sa natin Malaysia. Okay, i-promote muna natin, ma'am, yung tour. Kasi basically, yung pinag-usapan natin, anong makikita. So, paano, ma'am? Ganun po ulit. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours, at mag-send po kayo sa amin ng message. Pinakamabilis po na mag-send kayo ng message sa aming Facebook page para lahat po kami ay maka-answer sa inyo. Buong team. Buong team po ang mag-assist sa inyo. But if it's easier for you to text or call, pwede po kayong mag-text or call sa 0917-506-6876. Ma'am Beth, kailan to? Sa 12 to 16 po yan. Ng Siksik ng May. Ng May. Siksik na siksik, yes. ng May ang ating programa. So, make sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. At
makikita nyo rin ang Malaysia na lahat. Na hindi lang Kuala Lumpur. Hindi lang Kuala Lumpur. Pupunta tayo sa Penang, pupunta tayo sa Selangor, dadaan tayo sa Putrajaya, at matitikman natin yung mga tropical fruits nila from Pahang. Pahang kasi sir yung center nila na mga fruit trees. Yun, sana makarating kayo, lalo na iulitin ko ulit yung invitation namin sa mga LGUs natin, sa mga in charge sa agriculture ng mga LGUs. Ito yung part na kayo rin po maraming matututunan as government officials, as government managers. But yung mga provincial and municipal agriculture Provincial, office, municipal, pati yes. siguro mga Tourism Tourism officers, officers, yes. Opo. Actually, sir, may mga inquiries na kaming natanggap mula sa Mga governor, ibang sa mayor. Okay. Sana Na matuloy interested. Sana mas marami para mag-compare notes tayo at tingnan natin kung ano yung maa-adapt natin sa Pilipinas. Open na ang registration. Open na po. May mga slots pa. Sana mag-send na sila ng inquiries para masama na namin sila agad. Kasi medyo gusto namin ma-fill up na agad yung slots natin. Yes. Ito Sir Buddy, so katulad ng mga past Inspired Learning Tours, so may seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Mabubusog ka talaga. Mananawa tayo dalin po yung mga gamot sa mga sa mga may concert. diabetes. At tapos pala, sir, kasi summer ito, Yes. at pupunta tayo sa Penang Island, we will make sure na makaka-experience sila ng beach ng Penang. Yes. So, aral at gala talaga. Gala, It's may an gala truest- talaga. May shopping. Maraming shopping. Maraming Bawat shopping. site po may shopping na ano natin. Ampog. Tsaka nag-allot po kami ng time para makaikot din sila sa Kuala Lumpur. Yeah. Okay. All right. So, thank you so much po, Ma'am Beth, Ma'am Thank you Sel. po. Thank you po. Thank Thank you. you so Ulit. Thank you po. Sama po kayo. May 12 12 to 16. 16. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.